Samantala, nagbabala naman ng Philippine Overseas Labor Office o POLO sa Doha, Qatar na mag-ingat sa contract switching o pagpirma ng kontrata na iba sa kanilang pinirmahan bago umalis ng Pilipinas. Ito ang balita ni Ramil Ramal. Pinapayuhan natin ang ating mga kababayan, yung mga nandito na sa Qatar, yung mga parating pa lang o yung bagong dating, wag na wag po silang pumirma ng bagong kontrata. Especially po kung mas mababa ang sahod at mas mababa yung terms of employment. Ito ang binigyang diin ni Labor Attaché David Desdicang para sa mga OFW na dumarating dito sa Doha. Kaugnay ito sa mga natatanggap na reklamo mula sa mga OFW kung saan pinapipirma sila ng panibagong employment contract na iba sa orihinal na kontrata na kanilang nilagdaan bago umalis ng Pilipinas. Sinasabing sa panibagong kontratang pinapipirmahan ng ilang mapagsamantalang employer, mas mababa ang sweldo at kulang sa mga benepisyo, mas mahabang oras at kung minsan ay iba pa ang ibinibigay na trabaho. May mga report pa umanong tinatakot ang ilang OFW na pauuwiin kung hindi pipirmahan ng panibagong kontrata, na ang gasto sa pag-uwi ay mula sa bulsa ng OFW. Sinabi pa ni Labor Attaché Dicang na kung sakaling may mamimilit na employer na lumagda sila sa panibagong kontrata, ay agad na ipagbigay alam sa Philippine Overseas Labor Office o POLO dito sa Doha. Kung kayo po ay pinipilit para pumirma ng bagong kontrata, tawagan nyo ho o i-text ang ating welfare officer, si Welfare Officer Nila Robillos. Ang number niya po ay 6621-4674 para po matugunan yung inyong complaint or concern. Isa ang OFW na si Charmaine na nabiktima ng contract switching kung saan mas mababa ang tinatanggap nitong sweldo at kung saan-saan pa pinagtatrabaho. Pumirma po ako ng kontrata sa Pinas na 1,500 yung matatanggap ko pagpunta ko dito sa Qatar as waitress. So pagpunta ko po dito, may pinapirmahan sila sa akin na kontrata na 1,000 QR lang po yung sweldo ko. Tapos, hindi lang po waitress ang tinatrabaho ko. Minsan po, pumapasok din kami sa bahay as kadama, safe lady, waitress, at kung saan-saan pa po kami na nilalagay na trabaho. Kasalukuyan ang inaasikaso ng mga kawani ng POLO OWA ang kaso ni Charmaine at ang 12 pa niyang kasamahan upang makuha ang nararapat na benepisyo para sa kanila. Kamakailan lamang ay 6 na OFW ang dumulog sa POLO upang ireklamo ang kulang na ibinibigay na sweldo sa kanila. Sa tulong ng ahensya, nakuha nila ang halagang 36,400 reals o halos kalahating milyong piso mula sa kanilang employer. Samantala, sa text message ni Philippine Ambassador to Qatar Wilfredo Santos sa UNCB, hinikayat nito ang ating mga kababayan na huwag matakot na i-report ang ganitong uri ng iligal na gawain. Dagdag pa niya, nakahanda ang embahada na magbigay ng kaukulang consular at legal assistance. Paalaala ng POLO at ng embahada, huwag magpadala sa magandang alok ng pangingibang bansa kung hindi sigurado upang makaiwas sa mas malaki pang problema. Mula rito sa Doha, Qatar, Ramil Ramal, UNTV News Worldwide.